Pilipino sa piling larang. Paunawa, babala, anunsyo. Tukuyin. Una, ito ay isang uri ng patalastas na nagsasaad ng maaaring maging panganib sa buhay ng tao. Pangalawa, nagsasaad ng mahalagang impormasyon at parang nagsasabi rin ito ng kung ano ang maaaring gawin. Pangatlo, ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon na makapagbibigay ng sapat na kaalaman sa sinumang tao. At pang-apat, ito ang mahalagang katangian ng paraan ng pagkakasulat ng paunawa at babala. Ang pangkalahatang tawag sa paunawa, babala at anunsyo ay patalastas. Naglalaman ito ng mahalagang impormasyon na nais ipabatid sa mga tao upang magbigay ng kaalaman sa isang partikular na pangyayari o sitwasyon. Paunawa o notice. Ito ay mga mahalagang paalala na ibinibigay upang ipaalam ang mga bagong ipinatutupad na batas o ordinansa sa pamayanan o di kaya ay ilang pagbabago sa unang napagkasunduan. Maaari itong nakasulat sa karatula, pahayagan at magasin. Maaari rin itong mapakinggan sa radyo o mapanood sa telebisyon. Halimbawa, babala o warning. Ito ay mga paalala sa panganib na maaaring maidulot sa buhay ng tao sa anumang pagkakataon. Inilalahad ito sa paraang pasulat na kalimitang sinasamahan ng simbolo o larawan na nagsasaad ng babala. Anunsyo o announcement. Ang mahalagang pabatid sa mga nagbabasa, nanonood o nakikinig na naglalaman ng mga detalye tungkol sa pagpapakilala ng bagong produkto, sa magaganap na pangyayari, mga bagong kaalaman na natutuklasan at marami pang iba. Maaari itong nakapaskil sa bulletin board, nababasa sa pahayagan at magazine, napapanood sa telebisyon at napapakinggan sa radyo. Halimbawa, mga katangian ng paunawa, babala at anunsyo. Una, sa pagpili ng salitang gagamitin, gawin lamang itong simple upang madaling maunawaan ng lahat. Pangalawa, karaniwang malaki ang sukat at estilo ng pagkakasulat ng mga paunawa at babala na matatagpuan sa isang lugar na madaling makita. Inaasahan ding malinaw ang pagkakagawa at pagkakapaskil sa mga ito. Pangatlo, hindi lahat ng pagkakataon ay purong teksto lamang ang bumubuo sa babala, kundi maging mga guhit o larawang madaling matukoy at maunawaan ng mga nakakakita nito. Sa kasalukuyan, ang paggamit ng imahe o simbolo na may kalakip na mahalagang impormasyon ay tinatawag na infographics. Pang-apat, tiyak at direkta ang kadalasang paraan ng pagkakasulat ng mga paunawa at babala. Hindi mahaba at nauunawaan agad ang ibig iparating na mensahe upang mabilis maalala. Panglima, makikita sa mga anunsyo ang nakatakdang piyatsa, oras, lugar na pagdadausan at iba pang batayang kaalaman hinggil sa paksang inaanunsyo. Tiyak din ang pagkakabuo nito kaya't madaling matandaan.